Isa akong construction worker pero ginagawa na rin akong katulong ng asawa ko. Pagod sa trabaho, pawis, alikabok, init, lahat kaya kong tiisin. Pero ang mas masakit, umuuwi akong gutom, hindi lang sa pagkain kundi sa atensyon at lambing ng asawang mas mahal pa yata ang kama at cellphone kaysa sa akin. Ako si Arman at unti-unti na akong nauubos sa sarili kong bahay. Hi Pocoyo, itago niya na lang ako sa pangalang Arman. 32 years old, isang construction worker mula sa Pangasinan. Sa totoo lang, matagal ko nang kinikimkim to. Ayoko sanang maglabas ng sama ng loob sa ganitong paraan, pero baka dito ko na lang din mahanap ang konting ginhawa. Araw-araw akong bumabiyahe ng mahigit 1 oras at 20 minuto para makapasok sa trabaho. Maghapong trabaho, pawis, alikabok, init ng araw, ulan, kinakaya ko lahat yon dahil gusto kong ma-provide ang kailangan sa bahay sa asawa kong si Maine, 29 years old, na cashier sa isang mall dito sa amin. Pero sa tuwing umuwi ako, parang wala akong inuuwian. Siya, nauunang umuwi minsan, pero ang una niyang ginagawa, binubuksan ng TV, hahawakan ng cellphone, tapos hihiga sa kama. Wala man lang ni isang tanong kung kumain na ba ako, kung okay lang ba ako. Minsan nga pag uwi ko galing trabaho, ako pang magluluto. Hindi lang basta pagluluto, pati paghain, ako rin. As soon as patay na yung kalan, andun na siya. Nakaupo na sa mesa, naghihintay. Ang kain niya parang gutom na gutom, pero ni hindi man lang siya tumulong kahit maghiwa ng bawang. Tinanong ko siya minsan, B, bakit hindi ka na nagluluto? Kahit paminsan-minsan lang. Sagot niya, pagod ako, buong araw akong nakatayo sa counter. Wala akong nasabi, kasi ako rin naman, buong araw din akong nagbubuhat, naghahalo, bit-bit ng bakal, pero hindi ako nagrereklamo. Kahit lunchbox ko, ako pa rin ang gumagawa. Pag hindi ko na niluto, walang pagkain para sa akin. Akala ko dati, okay lang, pero habang tumatagal, parang ako lang ang gumagalaw. Ako na nga nagtatrabaho, ako pa rin gumagawa ng gawaing bahay. Minsan lang siya maglaba ng damit ko, at kung gagawin man niya, kailangan ko pa siyang bayaran. Oo, binabayaran ko siya. Pabirong sabi niya nung una, pero ngayon, parang totoo na. Magkano ang labor? Tanong niya minsan habang nilalagay sa sampayan ang mga damit ko. Ang sakit sa loob, hindi ko man lang maramdaman na asawa niya ako, na may respeto o pag-aalagan siya sa akin. Kahit linisin ng kwarto, bihira na rin. Lahat yata ay gusto niyang gawin habang nakahiga. Hindi ko siya pinagbibintangang may iba. Hindi siya nag-cheat. Alam ko yon. Pero parang ang kalaban ko ngayon ay hindi ibang lalaki, kundi ang kama niya, ang cellphone niya, ang katahimikan niyang wala akong bahagi. Minsan, naiisip ko, uuwi pa ba ako? Pero uuwi pa rin ako kasi asawa ko siya at umaasa akong baka sakaling magbago pa siya. Pero sa bawat araw na ako ang gumagawa ng lahat, habang siya'y naghihintay lang ng pagkain, habang ako ay pagod at siya ay nakahiga, parang unti-unti akong nauubos. Ang gusto ko lang naman ay makasama ang asawa ko sa buhay, hindi lang sa papel. Kung may mabibigay kayong payo sa isang lalaking pagod na sa trabaho, pagod pa sa tahanan, sana marinig ko. Kasi sa ngayon, para akong multo sa sariling bahay. May katawan, pero walang nararamdaman. May asawa, pero parang wala akong kasama. Ako si Arman at taga Pangasinan.